Matapos ang mahigit 9 na buwang pagkakabihag sa kamay ng Abu Sayyaf, pinalaya na si Marites Flor, girlfriend ng pinugutang Canadian hostage na si Robert Hall. Tumulong daw sa pakikipagnegosasyon ang kampo ni President-elect Rodrigo Duterte. Kabilang si Flor sa 4 na dinukot ng bandidong grupo sa Island Garden City of Samal, Setyembre nung isang taon. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang kampo ni Duterte para mapalaya ang Norwegian na bihag pa ng grupo. Banta naman ni Duterte sa Abu Sayyaf, bilang na ang kanilang mga araw. Live mula sa Davao City, may report si Steve Dailisan. Steve? Nako, Jessica, alam mo, masaya, matamis pero may halong pait. Ganyan daw yung kalayaang tinatamasa ngayon ni Marites Flor, lalo't sinawing palad yung kanyang fiancé na si Robert Hall sa kamay ng bandidong grupong Abu Sayyaf na bumiyag sa kanila. Gayunman, abot langit daw yung kanyang pasasalamat kay President-elect Rodi Duterte, lalo't hindi na niya inasahan na siya'y makakalaya pa sa gitna ng hirap at pasakit na dinanas nila. Bakas pa rin ang trauma kay Marites Flor nang makaharap si President-elect Rodrigo Duterte. Iniharap siya kay Duterte sa turnover ceremony ng Davao City Police ilang oras matapos palayain ng grupong Abu Sayyaf. Mahigit 9 na buwan na naging bihag ng Abu Sayyaf si Flor. Kwento ni Flor, di raw niya inakalang makakalaya pa siya dahil sa pagmamalupit na kanyang dinanas habang siya ay bihag. Yung treatment nila, parang aso kami, parang bata. Pag nagkamali, binubugbog. Pero you were fed po? Hindi. Sa ground lang kami pinapatulog. May banta naman si Duterte sa bandidong grupo. I will have to confront Abu Sayyaf. It is not yet forthcoming. Alam ko, pero yung kidnapping nila must stop. I will pour money muna sa social aspect ng ating maestra. And if I can accommodate all of you, all the Moro people, walang problema sa akin. But avoid being a member of that Abu Sayyaf because there will be, I said, a reckoning one of these days. Kaninang madaling araw nang i-turnover ng mga bandido si Flor kay Sulu Governor Abdusa Cortan II. Bandang alas 11 ng umaga kanina nang i-turnover si Flor sa Joint Task Force Sulu para sumailalim sa isang medical check-up. Wala nang ibang ibinigay na detalye tungkol sa kanyang pagpapalaya. Kasama si Flor sa 4 na binihag ng bandidong grupo sa isang tourist resort sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte, Setyembre nung nakarang taon. Ang dalawang Canadian na kasama niyang binihag na sina John Ritzdale at Robert Hall, pinugutan ang ulo ng Abu Sayyaf matapos lumipas ang deadline para sa hinihingi nilang ransom. Partner ni Flor si Hall. Ayon kay incoming Presidential Advisor on Peace Process Jess Dureza, hinihintay na rin ang pagpapalaya sa kasamahan ni Flor, ang Norwegian na si Kjartan Sekingstad. We're able to negotiate, but apparently yung lalaki, yung kidnap na Italian sa Abu Sayyaf, Norwegian, hindi pa raw naka-cross because of the rough seas, I was told. I don't know if this is true. Giit naman ni Dureza, walang ransom na ibinayad para sa paglaya ni Flor. Kung ransom, hindi siyang na-release. Iba ang na-release, di ba? Bakit po naunang pinalaya si Marites and hindi yung... According to Governor Sacortan, it was an act of gesture of goodwill. From... Well, that's what he said. Dahil they knew that President-elect Rodi Duterte wanted badly the release of these hostages. Ikinatuwa ng AFP o Armed Forces of the Philippines ang ligtas na pagpapalaya kay Flor. Sa isang pahayag, sinabi ng AFP na patuloy raw nilang paiigtingin ang kanilang operasyon kontra Abu Sayyaf para sa ligtas ding pagpapalaya sa iba pang bihag. Pero ang ligtas na pagpapalayang ito, tila panandali ang tagumpay lamang sa gobyerno laban sa mga bandidong grupo. 7 tripulanting Indonesian kasi ang dinukot daw ng isa armadong grupo sa Sulu Sea. Ayon kay Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi, nangyari raw ang pagdukot sa magkahiwalay na oras noong June 20. 2 armadong grupo raw sumalakay sa barkong may kargang coal. Pero hindi pa nila nabanggit kung anong grupo ang dumukot sa mga ito. 13 raw ang sakay ng barko pero 7 ang dinukot at 6 naman ang pinaalis. Nananawagan ng Indonesian government sa gobyerno ng Pilipinas na paigtingin ang seguridad lalo na sa karagatan sa katimugan ng Pilipinas. Kinukumpirma pa raw ng AFP ang ulat. Nito lamang nakaraang buwan, pinakawala ng Abu Sayyaf ang mga binihag nilang Indonesian.
Samantala, base sa ulat ng Reuters, napili raw na maging pinuno ng paksyon ng ISIS sa Southeast Asia ang leader ng Abu Sayyaf na si Abu Abdullah o kilala sa pangalang Isnilon Hapilon. Sa isang video ng militanteng Malaysia na kinilalang si Mod Rafiuddin, hinimok nito ang iba pang rebelde sa Timog Silangang Asya na kung hindi sila makakapunta sa Syria ay magtungo sila sa Pilipinas at suportahan si Hapilon. Kabilang si Hapilon sa most wanted list ng FBI o ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika. Hindi naman daw nababahala rito ang Armed Forces of the Philippines at sinasabing propaganda lamang ang lumabas na video. Ano kayang kasunduan, Jessica, o paraan ng pag-uumbinsi ang ginawa dun sa Abu Sayyaf para mapalaya itong si Flor? Nagawa ng Duterte administration pero hindi nagawa ng Aquino administration. Yan yung tinanong natin kanina kay incoming presidential advisor, no, on peace process na si Secretary Duresa. Pero ngiti lamang sinagot niya sa atin. Ang sabi niya ay act of gesture daw to ng grupong bumihag dito kay Flor at dun sa iba pang mga foreign nationals. Alam mo, yun ang magandang tanong nga, Steve, no? Kasi kung gesture of goodwill ito, para saan? Ang assumption nun o ang premise nun merong namamagitan pang negosasyon. I suppose dapat nga meron kasi meron pang mga hawak na hostage ang Abu Sayyaf, di ba? Tama, kasi kung sila ba ay natakot doon sa banta ni President-elect Duterte nitong mga nakarang araw na may day of reckoning na binabanggit, kung pwede naman palang madaan sa pakikipag-usap ba't hindi pa nagawa noong mga nakarang araw o buwan para nang sa gayon na hindi na nagbuwis ng buhay yung iba pang mga bihag. Yun talagang sinabi sa atin kanina, act of gesture lamang daw. Yun nga, tinatanong din natin, ano ba yung convincing power o yung convincing statement na ginawa. Pero hindi pa yun masagot sa atin kanina ni Secretary Duresa, Jessica. Steve, nung pinugutan ng ulo yung dalawang Canadian, no, yung si Ridsdale tapos itong si Hall, parang, correct me if I'm wrong, pero parang ang tanda ko, pag tinatanong ang Duterte camp, ng reaksyon, sinasabi nila, hindi kami ang dapat tinatanong, dapat yung kasalukuyan pang administrasyon, no, ang Pinoy administration. Pero by yung nangyari today, parang inassume na rin ng Duterte administration yung responsibility over these mga hostages na hawak pa ng Abu Sayyaf, tama? Kaya sila pumasok daw, Jessica, dun sa situation kasi kung matatandaan mo, nagpunta itong si Secretary Duresa sa Oslo, Norway at habang siya ay naroon, tumawag daw at nanghingi raw ng tulong itong foreign minister ng Norway kaya President-elect Duterte at doon daw sila nagkausap. So doon daw nangyari yung negosasyon sa kung paano man o kung ano yung naging offer o kung paano man. But previously kasi, di ba, nanghingi talaga ng ransom para doon sa tatlong bihag noon, kay Robert Hall, dito kay Marites Flor at saka doon kay Sertan Kingistad, ano, sabi ay nasa 16.6 Canadian dollars ang hinihingi. Pero initially daw kasi nag-umpisa ito sa pakikipag-usap. Katunayan ay nakikipag-usap din yung ambassador ng Norway kay President-elect Duterte dito sa Davao sa ngayon, Jessica. Okay, itong si Marites... Lalo't kailangan pang isalba yung kanila. Okay, si Marites Flor, sabi mo, Steve, sa iyong report ay fiancé nitong si Robert Hall. Ibig sabihin nakatakda na silang ikasal sana? Oo, kaya nga gano'n na lamang yung panlulumo niya. Nung matanong natin siya kanina, talagang pag nababanggit si Robert Hall, bumibigat yung kanyang pakiramdam, naluluha siya, lalo't syempre kasama niya. Hindi naman daw sila pinaghiwa-hiwalay . Yung pinakamasakit na parte daw sa kanya nung sila'y mabihag, hindi yung sila'y sinaktan o yung sila'y binugbog, naranasan daw nila yan. Yung pinakamasakit daw na naaalala niya ay yung time na inihiwalay sa kanila si Robert Hall at mukhang tuwang-tuwa pa raw yung bandidong grupo habang gagawin yung pagpatay o yung pagpugot kay Robert Hall, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.